again, ito po mga kabombo, si Bombo Kier Aliado. Anyway, wag na nating patagalin pa dahil on the line, eto na po mga kabombo, nasa linya na ng ating komunikasyon, ang ating huling bisita ngayong umaga para pag-usapan natin mga kabombo, itong usapin pa rin, mainit na usapin sa part po ng atin pong mga magsasaka and even sa usapin ng bigas ngayon dito sa ating bansa mga kabombo. I-include na rin natin yung about sa epekto ng rice tarification law, kung mabuti ba ang naibunga nito o hindi. Sige mga kabombo, ito on the line, nasa linya na po si Ma'am Cathy Estavillo, ang spokesperson po ng Bantay Bigas. Magandang umaga po Ma'am Cathy, welcome po sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. First time ko kayong ma-interview ma'am. So dito ma'am, sa paglipas po ng mga taon mula nang ipatupad yung rice tarification law natin, ano ba ma'am yung nakikita nyong kabuang epekto nito sa kabuhayan po ng ating mga lokal na magsasaka at sa presyo na rin ng bigas sa merkado? Nakabuti ba ito ma'am o merong masamang epekto ma'am Cathy? Oo, actually, Bombo Kier, 1 year pa lang yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law ay nakakalap na ang Bantay Bigas, ang mga magsasaka, ang mga iba't ibang rice stakeholders ng 100,000 signatures, no, para ibasura na kaagad yung RA 11203 kasi nung first year nito, February 14, 2019 nung naisa batas, after first year of implementation nito ay nakita na natin kaagad, no, yung direct effect ng batas sa ating mga magsasaka kung saan nabili sa napakababang presyo yung kanilang palay, and at the same time ay binaha tayo ng imported na bigas at yung 25 pesos per kilo na pangako nito na magkakaroon sa palengke dahil lahat ng pwedeng mag-import ay mag-import, ang pag-usapan lang ay tariff. Nakita natin na tumaas, no? Kaagad tumaas yung presyo ng bigas at nananatiling mataas at tuloy-tuloy yung pagbulusok ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. So after 2019, after 6 years of implementation ng batas ay naging net importer ang Pilipinas ng bigas sa buong mundo. Net importer yearly, tayo yung may pinakamataas na importation sa buong mundo. Nalampasan pa natin yung China kung saan billion yung kanilang mga population, pero mas mataas pa yung volume ng ating nai-import. At despite yung pagbaha ng imported na bigas sa bansa ay nananatiling napakataas yung presyo ng bigas, kung saan ay kahit na nga ako si BBM noon nagawin niyang 20 pesos per kilo yung bigas at naging secretary ng Department of Agriculture pa siya ng isang taon, ay sa ilalim niya ay talagang nadoble yung presyong nadatnan niya sa pinakamababang presyo ng bigas, na kung saan ay nung naging presidente siya, ang pinakamababang presyo nun ay 38 pesos per kilo. Ngayon ay ito na, no, senior citizen na at kung ano-anong executive order ang kanilang inilalabas, no, siya na yung pinakamaraming executive orders na inilabas na presidente para mapahupa, para mapababa daw yung presyo ng bigas, pero nananatiling 50 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas. Meron 48 pero yun ay imported, no, imported. Yung ating local production na ani natin dito ay mas mataas kaysa presyo ng imported na bigas. So walang dahilan at ang pinakamasakit dito ay tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng gasto sa produksyon ng ating mga magsasaka. Yung ipinangako niya sa ilalim ng RCEP, no, yung Rice Competitive Enhancement Fund na 10 billion yearly na itutulong niya sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng makinarya, ng mga seeds, ng abono. Hindi siya significant dahil dalawang bag ng abono, isang bag na seeds at yung mga makinarya na pinagyayabang niya, yung harvester, yung tractor ay kailangan maging member ka ng Farmers Co-op. Kahit member ka pa ng Farmers Co-op ay magbabayad ka na hindi naman ganun pagbaba yung ibabayad mo dahil kung halimbawa dito ay yung harvester, no, na sa commercial harvester ay magbabayad ang isang magsasaka ng 10 kavans kapag nakapag-ani siya ng 100 kavans.
Sa ilalim ng RCEP, no, ay nagbabayad ang ating mga magsasaka no ng 8 kavans per 100. So hindi siya ganun ka-significant yung pagbaba ng gastos sa produksyon at nananatili baon sa utang ang ating mga magsasaka no dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gamit sa produksyon at ang pinakamasakit dito ay tuloy-tuloy yung land use conversion. Lumala yung land use conversion sa ilalim ng administrasyong Marcos dahil doon sa mga palisiya niya, hindi niya ni-revoke yung executive order number 1 series of 2019 ni Duterte na fast-tracking land use conversion. Tapos sa ilalim pa ni BBM, yung pinakamalaking kasalanan nito, maliban sa pagpapatuloy ng RA 11203, ay yung pagsasabatas niya ng RA Republic Act 12252 na pang-akit niya sa mga dayuhan mamuhunan sa ating bansa ay ginawa niyang yung batas na 99 years pwedeng mag-lease ang mga foreign investor ng ating mga kalupaan. So mas pinadali niya yung land grabbing, land use conversion at higit sa lahat yung iba't ibang programa na magpang-akit sa mga dayuhan. Kaya ang ating mga magsasaka ay talagang baon sa utang. Isa sila dun sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan, mga magsasaka at mangingisda. At yung tuloy-tuloy na ang tawag mo doon, tuloy-tuloy no na displacement nila sa kabuhayan dulot nung nabaon sila sa utang, hindi na sila makapagbayad, kaya naririmata na yung kanilang mga lupa. Sabi nga, Kier, ng mga nanay, wala na silang maipapamanang lupa sa kanilang mga anak. Ang naipapamana na lang nila ay utang. Ganong katindi ang hirap ng buhay ng ating mga magsasaka sa panahon ng RA 11203 at higit sa lahat na ipinagpapatuloy ni BBM. Opo. And dito, Ma'am Cathy, maisunod kong katanungan, sa kabila po ng patuloy at dumaraming importasyon ng bigas, bakit hanggang ngayon, Ma'am, nananatili pa ring mataas o hindi pa rin nagiging abot kaya yung presyo nito para sa karaniwang mamimili, Ma'am Cathy? Oo, kahit ipinagyabang ni BBM sa kanyang State of the Nation address na meron siyang 12 million beneficiary nung 20 pesos per kilo. Bigas 20 meron na BBM, no? Bigas 20 bigas meron na. Kahit may 12 million siyang ipinagyayabang na beneficiary, hindi nito napababa yung presyo ng bigas sa merkado. At yung tama yung binabanggit mo na despite yung napakalaki yung importation natin, lumalaki ng lumalaki, no, kahit pinagyayabang pa ng DA na stop importation ngayon para makabawi ang ating mga magsasaka. Hindi naramdaman ng mga magsasaka yun dahil nananatiling napakababa yung presyo ng kanilang palay. Tapos kahit sasabihin niya stop importation, talagang marami nang pumapasok na bigas sa ating bansa. Lalong-lalo niya nung ipinatupad niya yung pagbaba ng taripa mula sa 35%, ginawa niyang 15%. Ay, una, dahil nung naisabatas yung RA 11203, talagang ibinigay na ng gobyerno yung kapangyarihan sa mga pribado, mga traders, mga millers, mga importers, na siyang magtakda ng presyo ng bigas sa palengke. At sila din yung nakapagtatakda ng presyo ng palay sa bukid dahil kahit nag-press release ang DA na dapat ang presyo ng palay ay mabibili sa mga ganitong presyo, ay hindi naman siya nakakabili ng malaking volume para maitakda niya yung presyo ng palay sa palengke, sa bukid. Kaya kung ano talaga yung presyong itinatakda ng mga traders ay siyang nananaig sa presyo ng palay sa palengke, sa bukid. And at the same time, ganun din yung nangyayari sa presyo ng bigas sa palengke, no, na siyang ang nagtatakda ay yung mga traders, mga millers at saka mga importers. Dahil sa ilalim ng RA 11203, bawal mangialam ang gobyerno sa presyuhan ng bigas sa palengke. Yung tinanggal niya yung subsidized price na bago yung RA 11203, meron subsidized price ang NFA na 25 pesos at saka 32 pesos. Tinanggal yun ng batas at kaya hindi niya napapababa dahil una, bawal mangialam ang gobyerno sa presyuhan ng palay presyuhan ng bigas sa palengke. Investigation ang ginawa ng DA, pumupunta sa palengke para mag-investigate, pero hindi niya substantially na ibababa yung presyo ng bigas. At yan din ang dahilan kung bakit
yung Kadiwa Center, yung 20 pesos per kilo ay nandyan lang sa Kadiwa Center. Hindi niya nadadala sa palengke dahil bawal yun. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit dapat ibasura itong RA 11203. No? Kahit sabihin niya maraming Kadiwa Center, meron 800 na Kadiwa Center nationwide. Hindi niya maibababa talaga ang presyo ng bigas sa palengke dahil nandun sa Kadiwa, kailangan hanapin, nandun sa Kadiwa, pipilahan ng mga vulnerable sector sa ating bansa. Nandun sa Kadiwa, magbubukas ng 9 o'clock, magsasara ng 5 o'clock. Kaya yung mga kababayan natin na alas 5, dumating yung asawa nila, galing sa trabaho, doon pa lang sila nagkakaroon ng pera, pambili ng bigas, hindi na sila makakapunta ng Kadiwa kasi sarado na. Pangalawa ay mamamasahe pa sila. Kaya yung panawagan natin, kung talagang gustong pababain ng gobyerno yung bigas, dalhin niya sa palengke yung 20 pesos na presyo ng bigas na nasa Kadiwa lang, Kadiwa Center lang. At ang nakakahiya, nakakagalit dahil sasabihin ng DA, meron silang aging rice na ipinapabid nila sa mga traders. Biro mo, aging rice, ipapabid nila sa traders sa presyong 25 pesos per kilo. Dahil bawal niyang dalhin sa palengke. So, ganun kainutil ang gobyerno. Tinalian ng batas yung kamay ng gobyerno na mag-intervene sa presyo ng bigas sa palengke. Opo, iyon. And dahil dito, Ma'am Cathy, ano-ano po yung mga konkretong hakbang o siyentipikong prioridad na dapat pong gawin ng ating gobyerno kung talagang gustong maibaba ang presyo ng bigas nang hindi naman malulugi yung mga lokal na magsasaka? Bukod doon, ma'am, sa sinabi nyo kanina, Ma'am Cathy. Oo, actually, Sir Kier, hindi kami magsasawa na ipanawagan, no? Yung mga panawagan ng mga magsasaka na kung talagang gusto ng gobyerno, kung may political will ang gobyerno na resolbahin, no, yung krisis, yung kagutuman sa ating bansa, ay madali lang. Una-una gawin niyang prioridad yung sa budget, yung pagpapalakas sa industriya natin sa pagkain. Prioridad na dapat yun yung number 1 sa budget ng national budget. Halimbawa ngayon, ano yung pinakamataas na budget sa 7.2 trillion ng 2027? Ang number 1 ay pambayad ng utang. Mahigit 34% sa national budget ay pambayad ng utang. Pag 34% yun, mahigit 2 trillion. Tapos ang nakakagalit ay ang budget ng DPWH, yung pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno, umabot ng 800 billion. Samantala ang budget ng DA ay 261 billion. Umabot, ganun katindi, no? Ganun katindi. O 600, mahigit 600 billion ang budget ng DPWH para sa kanyang flood control, para sa kanyang farm to market road. Pero pagdating sa agriculture, 261 billion. Ibig sabihin, doon pa lang sa budgeting, hindi na priority ng gobyerno yung naresolbahin yung krisis natin sa pagkain, yung napakataas na presyo ng mga bilihin at nananatiling yung ating mga magsasaka ay given na biro mo yung mga magsasaka natin, nakabuyang-yang yung kanilang produkto sa mga iba't ibang kalamidad. Ngayon pa nga lang, tuloy-tuloy yung ulan. Umaabot na ng 1.3 billion pesos na ang nasirang halaga ng nasirang agricultural product. Yung nasira na yan ay may malaking impact yung mga ghost project ng flood control. Yung malaking halaga na yan na nasira sa produkto natin ay may impact yung mga farm to market road na hindi naman talaga farm to market road, farm to pocket roads. Yung flood control na talaga naman nakitang-kita natin nitong mga nagdaang araw ay at hanggang ngayon wala pa rin napapanagot doon sa billion of pesos na naibulsa sa mga iba't ibang proyekto ng gobyerno. Wala pa rin napapanagot. Ang napanagot lang ay iilan, hindi pa yung mga big fish. Nasaan yung mga big fish? Kaya palagi ang aming panawagan ay lahat ng sangkot ay dapat managot at hindi pwedeng maabsuelto si BBM dahil siya yung pumirma ng budget nito.
Kasabay niyan ay ibasura yung RA 11203. Kasabay niyan ay dapat magpatupad ng tunay na reforma sa lupa. Lupa para sa mga magsasaka. Dapat ang lupain natin ay nasa kamay ng mga magsasaka dahil ang mga magsasaka, kapag may lupa yan, talagang magtanim yung kanyang ginagawa. Sabi ng mga magsasaka natin, Sir Kier, ginagawa namin yung social responsibility namin. Magtanim kami kahit baon sa utang, kahit lugi, kailangan naman magtanim para meron kaming makain. Pero yung gobyerno ay talagang totally abandonment doon sa kanyang social responsibility sa ating mga magsasaka. Kaya yung mga magsasaka talagang nag-oorganisa, nagpapakilos, sila ay nag-aaral kung paano mabababa yung kanilang gastos sa production sa pamamagitan ng communal farm, yung tipong bayanihan, and at the same time ay yung ipinaglalaban yung mga karapatan nila na mabili sa mataas na presyo yung kanilang palay. Dapat hindi bababa sa 20 to 25 pesos ang presyo ng kanilang palay. And at the same time, yung mga post-harvest facilities, Sir Kier, no? Ayon sa Ibon Data Bank, ay umaabot ng 195 billion ang nakukurakot na pondo na pondo sa bayan na kung ilalaan yan sa ating agrikultura, ay kaya niyang makabili ng almost 30% ng ating production, local production, na dapat ang bibili dyan yung gobyerno, no, sa mataas na presyo. At ipagiling ngayon at dapat dalhin niya sa palengke para maging abot kaya ang presyo ng bigas. Yung 195 billion na yan na nakukurakot sa kaban ng bayan ay kaya niyang lagyan ang lahat ng mga barangays natin ng mechanical dryer para sa ating mga magsasaka. Kaya niyang magtayo ng mga cold storage sa mga pantalan, sa mga barangay para doon ilagay yung mga produkto ng ating mga magsasaka kapag ito ay sa panahon ng marami, no, may influx na kanilang produkto para hindi masira. Pero anong ginagawa ng gobyerno? Ang mga cold storage, ang mga mechanical dryer ay nasa kamay ng mga mayayamang mga magsasaka, ng mga Panginoong may lupa na talagang pinagkakakitaan ito. So, dahil lumalaban talaga ang mga magsasaka para i-defend yung karapatan nila sa lupa sa panahon ng nalaland use conversion, nalaland grant. Alam ko, dyan sa Bicol, maraming mga magsasaka ang naagawan ng lupa, no, para gawin international airport, yung mga ganyan. Ay ang mga magsasaka natin dyan ay talagang bahagi sila doon sa nakikipaglaban doon sa karapatan nila sa lupa at sila ay minimilitarize. Sila ay kinakasuhan ng iba't ibang klase ng kaso. Sila ay sinasabihan na sila ay mga terorista, sila ay mga aktivista. Kaya iyan ang laging sagot ng gobyerno doon sa mga mamamayan na nananawagan ng pagbabago sa sistema ng ating lipunan. Nananawagan na dapat prioridad ng gobyerno yung pangangailangan ng mga batayan sektor, no, mga serbisyo ng gobyerno ay dapat maramdaman ng bawat mamamayang Pilipino kasi yung pondo na yun ay nakinukurakot ay galing sa buwis ng mamamayan. Opo, yun. Sa tingin nyo, Ma'am Cathy, sapat ba yung kasalukuyang farm gate price o presyo ng bilihan ng palay mula sa mga magsasaka upang sila ay makabangon? At paano sila naapektuhan ng mataas na presyo ng abono at gasolina, Ma'am Cathy? Yun yung binabanggit namin, Sir Kier, no, na nung nag-price shock, nagkaroon ng oil price shock dahil doon sa gera ng imperialistang US sa Middle East, sa Iran, kung saan sila yung pangunahing pinag-aangkatan natin ng abono at pestisidyo, ng langis, no, ay dapat kontrolin ng gobyerno yung presyo nito, lalong-lalo na para sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Pero hindi niya ginagawa, no. Nanawagan tayo na tanggalin yung value added tax sa mga pangunahing pagkain, presyo ng pagkain, hindi niya ginawa. Tanggalin yung excise tax sa langis, hindi niya ginawa. Ang ginagawa niya ay ito, ayuda, pipila sa ayuda, pipila sa AIX, pipila sa tupad, meron 3,000 pesos, meron oil price, meron oil subsidy sa ating mga magsasaka. Para sa mga magsasaka, Sir Kier, ay dapat mabili ng hindi bababa sa 20 pesos per kilo ang palay nila para kahit paano hindi sila talagang lugi, para kahit paano ay meron pang kahit paano babalik doon sa kanilang mga
puhunan na inutang lang nila. Dahil itong pagtaas ng presyo ng mga gamit nila sa produksyon ay tumaas ng 44% yung kanilang cost of production. Tumaas yung cost of production, ang ating mga magsasaka, mangutang yan, Sir Kier, para makapagtanim. Magbayad ng utang para sa susunod na taniman ay makapangutang ulit. Iyon yung hindi nakikita ng gobyerno. At kapag nasira yung kanilang produkto dahil sa bagyo, dahil sa El Nino, ang sagot ng gobyerno ay oil subsidy. Yung oil subsidy na 5,000, Sir Kier, para sa mga magsasaka na meron ipapakitang makinarya. Kalakhan sa ating mga magsasaka, wala namang makinarya. So hindi sila magiging hindi sila beneficiary ng oil subsidy na yan. Ganon din sa mga ingisda. Kailangan mong ipakitan mayroon kang bangka. Paano naman yung mga mangingisda na sumasama lang sa mga may malalaking bangka? Hindi pa rin sila beneficiary ng oil subsidy ng farmers at saka fisher folks. Ganon kainutil yung gobyerno at mabibili lang yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka kung ang bibili talaga dyan ay yung gobyerno. Ang mga traders, ang mga millers, nagnegosyo yan para kumita. Hindi para maging, titignan nila yung social responsibility nila. Walang ganyan. Pero ang gobyerno, palagi dapat i-ensure niya yung mga produkto ng ating mga magsasaka ay nabibili sa tama para ma-ensure na kumikita o maibalik yung kanilang puhunan. Kakaiba nga dito, Sir Kier, kasi ang mga magsasaka kapag panahon ng anihan, tatanungin nila doon sa trader, magkano bang umiiral na presyuhan? Magkano niya ba bibilihin na ang aking palay? So yung trader, sasabihin niya kung paano niya babaratin. Ay, ganito lang ang presyo kasi maulan. Tapos, ang mga magsasaka, kapag bibili sa tindahan, ang nagbabanggit kung magkano, yung may-ari ng tindahan. Diba? So, ganun katindi yung inhustisya sa buhay ng ating mga magsasaka. Kaya hindi kami magsasawang manawagan na kung talagang gusto ng gobyerno at itutulak ng mga magsasaka, yung 50,000 support subsidy na dapat tinatanggap ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakataas ang cost of production. 50,000 per rice farmer. Na binilang na namin yun, meron tayong minimum na 3 million rice farmers. Yung 3 million rice farmers na yan ay magkakahalaga, pag tinotal namin yung 50,000 per rice farmer sa 3 million, 150 billion lang ang halaga sa 50,000 per farmer, no? Ang dami-daming nakukurakot. Yung bilyon-bilyon pondo na nakukurakot, bakit hindi mo ilaan sa subsidy, production subsidy ng ating mga magsasaka para ma-ensure na makapag-produce sila ng mataas na ani para mayroon mabili ng mataas na presyo para hindi lugi yung ating mga magsasaka, para hindi na tayo yung pagiging number 1 rice net importer ang Pilipinas. Nakakahiya dahil nasa top 10 countries tayo na nagtatanim ng palay sa buong mundo. Pero tayo yung palaging number 1 rice net importer. Kasi talagang dekada-dekada ng pinabayaan ng gobyerno yung ating industriya sa pagsasaka, tapos ipinatupad pa niya yung liberalisasyon sa agrikultura, yung tuloy-tuloy na land use conversion, yung pagbaha ng mga imported na produktong agrikultural, lalong-lalo na ng bigas, ng isda, ng karne, na ito talaga yung pumapatay sa ating lokal na industriya. Kaya sa ilalim ni BBM, magpapatuloy yung napakataas na presyo ng bigas kahit anong press release ni BBM ng Department of Agriculture na i-ensure na bababa ang presyo ng bigas, i-ensure na hindi tataas yung presyo ng bigas. Mataas na dati nang mataas. Ano pang ibababa nun? No? Kaya kailangan talagang magkaisa ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga magsasaka, ng mga consumers, dahil ang usapin sa kasiguruduhan sa pagkain ay usapin ay issue ng buong mamamayang Pilipino, hindi lang ng mga magsasaka, hindi lang ng kababaihang magsasaka, hindi lang ng bantay bigas, kundi issue ng buong mamamayang Pilipino. Opo. Eto ma'am, last 2 questions na lang ma'am bago tayo magtapos sa ating interview. Ano ma'am ang inyong
tugon o ano ang inyong parang rebut doon sa argumento ng ilang ekonomista na ang libreng pampublikong pamilihan o free market at importasyon nga po yung tanging paraan para maiwasan ang shortage sa bansa when it comes to bigas, Ma'am Cathy? Sa liberalization yan opening up our markets sa pagpasok ng mga imported na produktong ng mga produkto na pagkain natin. Ano yan, point of view yan ng mga ekonomista, at saka syempre ng mga negosyante. Pero sa atin, hindi kasi kayang makipag-compete ang ating lokal na industriya sa mga imported na produktong agrikultural. Ang imported na bigas sa Thailand, sa Vietnam, sa India, subsidize yan ng kanilang mga gobyerno. Subsidize kaya may surplus sila na ibebenta, na i-export sa ibang bansa kasi subsidize, ine-ensure ng gobyerno nila na fully subsidized lahat ng pangangailangan nila sa pagsasaka ay binibigay nila para magkaroon sila ng malaking surplus. At yung surplus na yan, naghahanap sila ng mga bansang tatanggap, no? Kaya ito yung liberalization, no? Opening up our economy sa pagpasok ng imported na produktong pagkain. Ang industriya natin ay hanggang ngayon backward. Hanggang ngayon hindi siya fully mechanized. Hanggang ngayon, yung irrigation sa 100% na irrigable land, 51% lang dun ang naaabot ng irrigation. So, hindi kayang makipag-compete yung ating local production dun sa mga imported na bigas na mga produkto na mababa ang presyo nito. So, pinapatay niya sa halip na taasan mo yung buwis para maging, yun yung tawag mo doon, yun yung pang-control. Yun yung pang-control sa pagpasok ng mga imported na produktong agricultural para may kita ka and at the same time ay gawin mong competitive ang ating local industry. Hindi niya ginagawang competitive. Kawalan ng post-harvest facilities, kawalan ng mechanical dryers, kawalan ng irrigation, napakataas ang gastos sa production. Ay paano magiging competitive yung ating mga magsasaka? Kaya talagang pagpatay yung pagpasok natin sa mga neoliberal policies, yung pagpasok natin doon sa mga free trade agreement, WTO, Agreement on Agriculture, sige, pasok ng pasok. Hindi na, mas lalong namamatay yung ating lokal na industriya kasi kahit kailan hindi competitive yung ating local industry. Hindi niya kaya makipag-compete doon sa mga subsidized price na produkto mula sa ibang bansa na bibili nila nabebenta nilang mas mababa kaysa doon sa meron tayo. At ang kumikita, syempre yung mga importer, yung mga negosyante, no, ang DA, ang Secretary ng Department of Agriculture, ang pangunahing si Laurel Chu, ang negosyo ng kanyang pamilya ay ang parang pangingisda. Kaya okay siya sa 15 kilometers miniter na papasok yung mga commercial fishing sa ating mga water, no? Ang negosyo niya ay pangisdaan, kaya okay siya doon sa totong pag-import ng isda dahil point of view ng ekonomista na sige kasi imposition yan ng mga first world country, Sir Kier, no, na para maging ang palengke ay ang market ay playing field ng mga produktong nabibili batay sa kanilang presyo, no, ay talong-talo tayo. Talong-talo yung ating lokal na industry. Pero mas nabibili ng mababa yung presyo ng imported na bigas. Bakit? Kasi nabibili sa ibang bansa ng mababa. Mas kumikita pa nga yung mga importers kasi pagdating dito napakataas. Kung i-compare mo yung value o yung presyo nito doon sa bansang pinanggalingan niya, kahit ibawas mo pa yung mga transportation
ang imported na bigas na siyang pumapatay sa ating lokal na produksyon. Kaya yung mga traders, mga miller, ayaw kami ngayon ng palay kasi punong-puno ang aming bodega ng imported na bigas. So yung magsasaka, sige bilhin nyo na lang dun sa gusto nyo kasi hindi ko naman pwede ikip yan dahil masisira, dahil wala akong mechanical dryer. So doon palang luging-lugi na yung ating mga magsasaka.